Ngiti. Isang simpleng kilos pero maraming istorya. Sa Pilipinas, hindi lamang ito simbolo ng kasiyahan, kundi ng kalusugan. Ngunit sa bawat magandang ngiti, kakibat nito ang sipag, tiyaga, at dedikasyon ng ating mga dentista. Magandang araw. Ako si Dana at samahan ninyo ako sa isang makulay na paglalakbay ating tutuklasin ang mundo ng tatlong dentista, ang kanilang mga hamon, tagumpay at halaga ng kanilang serbisyo sa ating lipunan. Kasalukuyan po tayo ngayong nasa kahabaan ng Katuparan Street, Commonwealth QC upang makapanayam ang ating unang dentista. Halina't kilalanin si Dr. Joel Reyes. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Doc. Maaari po ba kayo magpakilala sa aming mga manonood? Okay, Dr. Joel Reyes, in dental practice since 1993. General practitioner, wala akong particular na specialization. General practice lang. Paano po nagsimula yung journey nyo bilang isang dentista? Saan po kayo nag-aral? Okay, dentist ako, sa inyo rin ako galing, CEU. Yung time namin, lagi nasa tapang CE. Lagi nasa tapang. Tapos, siguro pagka-graduate ko, 2 years bago ako kumuha ng board exam. Ano po yung mga hamon na nararanasan ninyo nung nagsisimula pa lamang po kayo? Una, pagka nag-open ka kasi ng clinic, hindi ka pa kasi kilala. So, mahirap magpakilala. So, matagal. Tapos, sa profession na to, mahirap kasi yung position natin, more on health sciences tayo eh. So, charitable institution din tayo and business. So, ibabalance mo yun. Ibabalance mo siya. Na maging charitable ka, public service, secondary lang yung itatreat mo yung profession as a business. Ano po yung mga karaniwang serbisyo na ibinibigay nyo sa inyong klinika? General practitioner ako. So, lahat ng common for oral prophylaxis, restorations, extractions, minor surgeries, prosthetics, dentures, jacket crowns, mostly in basics. Kung maaari lamang pong ibahagi ay, magkano po yung mga approximate price range ng mga services niyo po? I work on 4 clinics. So, yung charges namin, depende dun sa location. So, sa range ng prices, depende sa location, tsaka yung kayang i-afford ng pasyente, from 700 to 3,500 ang restoration. Ang extraction from 700 to kung surgery na siya pwedeng umabot na hanggang 20,000. So pero kung simple extraction lang, nag-a-average siya mga 1.5. Sa 4 na clinic niyo po, ano po yung masasabi niyo pinaka-memorable or rewarding experience na naranasan po ninyo? Masarap yung binabalikan ka ng pasyente. Masarap yun. Yung natapos ka sa kanila, masaya sila. Ayun ang Ano naman po yung masasabi niyo pong pinakamahirap na parte? Yung mga complicated. Ang pinaka-common yung hemorrhaging. Yung pinaka-common. Tapos, nakaranas ako ng tinatawag na air emphysema. Dapat kasi pag nag-grinding ka during surgery, wag yung air-driven. Pwede kasing pumasok yung hangin sa cutaneous tissue, mamamaga siya. Medyo nakakatakot i-manage. Ano po para sa inyo ang sukatan ng tagumpay para sa profesyon? Yung success kasi iba-iba sa bawat tao. Para sa akin, ang success is a man is rich, a man is happy, a man is successful in proportions he can let alone.
Halimbawa, nasa iyo na naman lahat eh. Ang idea naman daw, maging masaya ka. Nasa iyo na naman lahat. No? Yung lahat ng gusto mo. Wala ka nang hinahanap. Nasa iyo na naman lahat. Masaya na yon. Okay na yon. Ano po yung mga pangunahing prinsipyo or values na palagi po ninyo pinanghahawakan? First, do no harm. First, do no harm. So, bahala na kayo kung paano nyo maibibigay yung needs ng pasyente. Basta, unahin nyo muna, huwag kayong makaka-injure. Huwag nyo palalakihin yung problema. Tapos, pag matagal na kayo in dental practice, alam nyo na yung limitations nyo eh. So, pagka duda kayo dun sa gagawin, huwag nyo ituloy. So, when in doubt, strike it out. Ganun siya. Huwag nyong ibigay sa pasyente yung gusto niya. Ibigay nyo kung ano yung kailangan. Magbabalance kayo dun sa needs nyo personally, sa needs ng clinic, tsaka dun sa needs ng pasyente. Huwag kayo masyado dun sa pera-pera. Dito naman sa kabilang ibayan ng Commonwealth QC bandang Martin Street ay mayroon pa tayong mga kapanayam na espesyalista. Halina't kilalanin si Dr. Cleo C. Dublatre. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Doc. Maraming salamat po sa pagpapaunak sa aming imbitasyon. Maaari po ba kayo magpakilala para sa ating mga manonood? Okay, I'm Dr. Cleo Kiblat Reyes. Saan po kayo nagtapos ng pag-aaral? Sa Dakilang Pamantasan ng Centro Escolar. Paano po nagsimula yung journey nyo bilang isang dentist? Actually, before I enrolled, naubusan lang ako ng slot sa UST. I wanted to be an architect before. Just my childhood dream. Kaya lang, yes, I ended up in CU. So, ayun, I passed it. Flying forward, so wala ako ibang choice, kundi mag-dentistry. Paano niyo po sinimulang tanggapin na ang layo po kasi architect to Yes. dentistry? Paano niyo po? Actually, it was easy. Pre-dent, before we were required to have the pre-dentistry, preparatory dentistry. So it's an associated arts course. So it was so easy. Pero nung nag-proper na, patay. Ano po yung mga hamon na kinaharap niyo sa Sa proper? Opo. First, malayo yung house ko. Commute lang po kayo all Yes. those years. Ano po yung mga serbisyo na binibigay po ninyo sa inyong klinika? Okay, from general dentistry, aside from general dentistry, andyan din, alam niyo ba yun? Resto, pasta, dentures, etc. Okay? Nag-specialize ako sa implant dentistry. I took it out for 2 years, specialization. And then, that was in 1995, I guess. I also took ortho. So, yung ortho ko, may preceptorship program doon. 1 year and then 1 year na study group. Yun. Kung maaari niyo pong ibahagi sa amin, magkano po yung mga approximate price range ng mga services niyo po dito? Basic, from 800 yung simple extraction ng bata. Yung deciduous yan eh. Pero pagka permanent, 1,000 din up. And then yung resto, ganun din, from 1,000. Then yung OP, from 1,000 din. Pag old patients, I give them discount. Ano po yung masasabi niyong pinaka-memorable or rewarding experience sa pagiging dentista po ninyo? Making
people beautiful, making them smile. Ano naman po yung masasabi niyong pinakamahirap na parte? Pinakamahirap na parte, yung mga super high expectation patients that sometimes you can explain to them that much. Yung mga matatandang may sakit na, like diabetes or hypertension. Tapos, pupunta sa isang dentista, pinanutan ako doon. Aswerte niyo, buhay pa kayo. Kasi with your BP, I cannot take risk. Tapos yun. Tapos mamimili. And then, you have to be firm on your ground. Ngayon sa inyo naman pong katagumpayan, paano niyo po masasabi o ano po yung literal na sukatan ng tagumpay sa profesyon na ito? The simple pleasure of everyday na you take away their pain, tapos nagiging kwentong barbero, dahil yung mga pasyente mo, they become your friends. Ano naman po yung iba't ibang principles and values na araw-araw niyo pong pinanghahawakan? If you cannot do it perfectly, don't do it. Kung babalikan naman po natin nung kayo po ay nag-aaral pa, ano po yung hindi niyo malilimutan? Hindi malilimutan. Yung kami pa yung nagbabayad sa pasyente, oh my God. Dapat yun i-abolish. Bakit po sa Kasi now na nagpapaaral na rin ako. And after, imagine, magkano tuition fee ninyo? 60. 60 times 12. 60 times 2, 120 a year. Times 6. How much? Ay, hirapan din. Mga 720. Okay? Magaling din sa math. Anyway, so 720. Ano pa lang yun? Tuition. How about the allowance? How much? 500? Kulang. 300 Kulang. a day? O, diba? Pag nagpapasyente na kayo, way back 90, kailan ba kami? 88. Allowance ko is 1,000 a day. Pag may pasyente, kasi ipapamasahe namin, pakakainin namin. Pag wala umaga hanggang gabi, kapag kami namalas-malas ka sa CI. So, yung 1,000 mo, kulang. Tapos may boyfriend pa ang kasama, utang na loob. Plus one. So, wag kayong kukuha ng ganun. Be wise. Kung pwedeng sabihin sa mga professor na, pwede bang hindi namin pakakainin. Wag, kayo mismo gawin yung yun, na dapat umpisahan nyo na huwag nyo na pakakainin, pamimeryendahin, may pamasahe. Oo. Be friends with your patients. Yung inyong service alone is suffice, diba? Na hindi mo kailangan bayaran pa yung pasyente. Bibigyan mo pa ng tip. Excuse me, hindi pa kayo kumikita. Kaya nga po eh. Oo. So, before kayo mag-start up ng bibilang kayo eh. Bago kayo kumita. Taon. Para po tapusin natin yung ating katanungan. Kung magbibigay po kayo ng one word na magiging inspiration namin hanggang sa pagtatapos, ano po kaya? Perfection. Lumipad ang aming team dito sa Barangay Amaya 3, Tanza, Cavite upang ating makapanayam ang ating huling dentista. Halina't kilalanin si Dr. Luz Artis Mercado. Magandang araw po sa inyo, Doktora. Una po sa lahat, maraming salamat po sa pagbibigay po ninyo ng oras para sa amin. Para po sa ating pagsisimula, maaari po ba kayo magpakilala sa ating mga manonood? Okay. Ako si Dr. Luz Artis Mercado.
Saan po kayo nagtapos ng pag-aaral? Centro Escolar University. Anong taon po kayo nakapag? 1986. Paano po nagsimula yung journey nyo bilang isang dentista? Actually, hindi ko naman naisip na maging dentista. Hindi Kasi po ba yung ito family, yung pangarap nyo po? hindi, bigla lang. Kasi yung, nag-usap lang kami ng pamilya ko kasi sila ay halos engineering, yun yung course. Tapos yung mga lalaki na kapatid ko din, CPE yung isa. So sabi nila, why not go into medical? Pero masyadong naiisip ko namin, financially, di ba, mas mahal. Tapos mas matagal. So, naisip ko na rin na why not dental? So, yun lang. Sa pamilya niyo po pala, kompleto po yung field po sa inyo. Medyo. Ano po yung mga hamon na naranasan ninyo nung nagsisimula pa lamang po kayo? At first, syempre, mahirap. Pero after graduation kasi, nag-serve ako sa Philippine Navy. Oo. Kasi, mga naranasan nyo yun, after graduation, parang hindi pa kayo talagang sigurado at saka parang may fear kayo na mag-practice alone. So, ang ginawa ko, nag-ano muna ako sa Philippine Navy, nag-serve ako ng 1 year. So, dun ko naranasan at saka dun ako na, kumbaga, masasabi kong mas nahasa. Ganoon. Para po sa mga manonood na maaaring ma-inspire sa pagiging Philippine Navy, paano po yung proseso para po makapasok po doon? Nag-a-announce naman sila ng kung merong open for hiring para sa dental dispensary nila. O aabangan nyo lang. O. At saka kung gusto nyo talaga, marami naman silang hinahire para sa start, volunteer. Ganon. Then, bibigyan kayo ng allowance. Then, pag nagustuhan na kayo, tsaka merong, ang government, meron ng parang pondo para sa saka kayo bibigyan ng parang salary. Pero, ako hindi ko naman inisip na talagang doon ako. Parang ginusto ko lang na magkaroon ako ng experience. Ano po yung mga karaniwang serbisyo na ibinibigay po ninyo dito sa inyong klinika? Yung basic services, prophylaxis, extraction, yung ano. Pero kasi ako, nag-specialize ako in ortho. Oo, so yun yung aside from the regular na ginagawa natin as a dentist, yung cleaning, extraction, filling, ganyan. Consultation especially, diba? Ano po yung naging pinaka-memorable or rewarding experience niyo po sa pagiging isang dentista? Yung syempreng pag pupunta ng pasyente na syempre pag kaya sila pupunta sa atin dahil may problema sila. Na pag nakita mo siya before the treatment and after the treatment, yung napakalaking difference. Yun talaga, oo, na talagang kahit siya, sobrang yung pasyente, sobrang proud, di how much more tayo na dentista. Mas nagiging confident din po sila. Oo, right. Ano naman po yung masasabi niyong pinakamahirap na parte sa pagiging isang dentista? May na-encounter ka kasing talagang mga tao na kasi magdi-deal ka talaga sa mga tao, iba-ibang klaseng ugali, diba? Oo. Yun, may mga tao na medyo mahirap kausap, pero kailangan mong i-reach out, kailangan mong maging patient. Oo, at maintindihan, diba? When it comes to treatment naman, yung mahirap, may mga ma-encounter kayo na kahit pa sabihin mong yung case niya ay akala mo ay simple lang, hindi mo unexpected na hindi pala ganoon. So may mga cases na like bleeding during extraction, mga unexpected talaga.
May mga pasyente kasi na hindi talaga nagsasabi. Opo, Like hindi sila sabi ng history. oo, na sila nagte-take pala ng, may one instance na may pasyente ako na hypertensive, nagte-take pala siya nitong blood thinner. Kahit anong tanong mo, hindi nila Hindi po sinasabi. Dahil siguro, in pain talaga at gusto nang matanggal yung ngipin dahil hindi na daw nakakatulog. Siyempre, after the extraction, expect mo na magkakaroon ng bleeding, na siyempre hindi mo makakatulugan yun na may pasyente kang pinauwi na nagbi-bleed. Yung mga ganong case talagang parang wala ka na rin tulog the whole night. Ano po para sa inyo yung sukatan ng tagumpay para sa profesyong ito? Ako kasi, laging nasa isip ko, service to the people. Yun. Di ba napakasarap na pagka-graduate nyo, pagka nagkaroon kayo ng license, di ba? Doctor ang tawag sa inyo, di ba? Pag tinawag kang doctor, di ba na parang Napakasarap po sa tingin. Yes, right. Kung babalikan po ninyo yung mga panahon na kayo po ay nag-aaral pa, ano po yung mga hindi nyo malilimutan? Ang pinakamabigat kong yung malayo ako sa family. Oo, yung parang yung mga first year ko talagang struggle kasi umiiyak ako. Opo, nag-a-adjust. Oo, nag-a-adjust ako. Ayokong parang hindi ka makakonsentrate dahil gusto mo kasama mo yung pamilya mo, di ba? Pwede po ba kayo mag-iwan ng words of wisdom para sa mga susunod na henerasyon ng dentista? Pag ikaw naging isang dentista, kailangan laging nasa isip mo, hindi lang yung kikitain natin, di ba? Yung may matutuwa doon sa ginagawa nating serbisyo doon sa mga taong pumupunta sa atin. At doon na po nagtatapos ang ating pong interview. Maraming salamat po ulit sa pagpapaunlak ng aming invitasyon and bye-bye!